Walang inaksayang panahon na lumulan na ng eroplano sina Kenji na kinabukasan pa sana ang balik ng Maynila. Habang pabalik ng syudad ay walang patid ang buhos ng mga luha ni Kenji. Ilang beses na niyang kinurot ang kanyang sarili. Baka kasi mamaya ay guni-guni na naman niya ang lahat. O kung hindi naman ay gawa na ng ngungulila niyang isipan sa asawang lahat ng iyon. Ngunit kada gagawin niya iyon ay palagi siyang nasasaktan. Kung kaya naman alam niyang gising siya. Hindi natutulog at lalong hindi sa pangarap niya lang nangyayari ang mga bagay na yon. Kahit na anong alo niya rin sa kanyang sarili at ni Caroline, ay hindi niya magawang maampat iyon ang patuloy na pagbagsak ng mga luha. Para siyang babae na mayroong pinagdadaanan. Nakailang rolyo na rin siya ng nauubos na tissue. Walang sino mang humusga sa mga kasama nila na ang tanging nagawa lang ay tingnan ng kanilang amo na halatang gulantang pa. Ayos lang yan, Mr. Barwell. Alam ko naman na luha yan ng kasiyahan. Dahil sa wakas ay nagising na at nakabalik ng iyong asawa. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Si Caroline, napilit pinipigilan na rin ang maiyak dahil nadadala siya sa bawat singhot at hikbi ng kanyang amo na hindi na rin bago sa kanya. Saksi rin siya sa bawat hirap ng kanyang amo bilang matagal ng sekretary nito. Ang dami na nitong pinagdaanan na kung minsan ay hindi niya alam kung paano nakaya pa iyon ng isang Kenji Barwell. Exactly. Tears of joy ang mga luhang to. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw nilang tumigil. Marahil ay dahil kagaya ng nararamdaman ko. Sobrang saya lang ngayon ang puso kung nagkaroon na ng malay si Britney. Pagdating ng Maynila ay dumiretso na sila ng ospital kahit pa gustong daanan ni Kenji sa villa ni na Althea ang dalawang bata upang maisama sa ospital at nang makita na rin sana nila si Britney. Gaya niya na sobrang nangungulila na rin ang dalawang bata sa ina. Subalit na pag-isip niya na siya na lang marahil muna. Makakapaghintay naman ang mga bata sa pagkikita nilang mag-iina. Pero siya ay hindi na. Kanina niya pa gustong liparin patungo ng ospital. Kung pwede lang sana iyon ay kanina niya pa sana ginawa. Britney! Malayo pa lang ay nakasigaw na si Kenji na nanlalabo na ang mga mata sa mas dumami pang luha. Halos ay magbuhol din ang kanyang mga binti. Malalaki ang kanyang mga hakbang habang papalapit ng papalapit sa kinaroroon ang silid ng kanyang asawa na kanyang iniwan na tulog ay pakiramdam niya pahina ng pahina ang kanyang katawan. Ang makitang muling nakadilat ang mga mata ng kanyang asawa ay matagal niya nang paulit-ulit na idinadalangin kahit na hindi naman talaga siya madasaling tao. Napatigil siya sa may pintuan nang makita niyang naroon si Gavin, nakatayo, namumula ang ilong. Gaya niya, puno ng luha ang mga mata nito nang matanaw ang pagdating niya. Tuloy-tuloy na siyang pumasok sa loob para lang matigilan na naroon ang kanyang mga magulang. Si Althea at ang bayaw din niyang si Renz. Kenji, mabuti naman at narito ka na. Si Mr. Barwell iyon na bagamat nakangiti ay mugturin ang mga mata. Nahawi ang mga nakatakip sa kama sa biglaang pagdating ni Kenji. Nakangiti na ang mga ito nang lingunin na siya. Halatang masaya sila para sa kanya. Masaya sila dahil natupad na ang panalangin nila. Ang magising si Britney at magkaroon na ng kapayapaan at kasiyahan ng pamilya at buhay ng mag-asawa. Britney? Muli niyang sambit matapos na palisin ang luha sa kanyang mga mata. Totoo ngang gising na ito at kasalukuyang nakaupo pa sandal sa uluhan ng kama na may unan. Bumitak agad sa isang ngiti ang labi ni Britney na bahagyang nanunuyo ng magtama ang mga mata nila ni Kenji. Humikbi pang lalo si Kenji. Hindi pa rin makapaniwala ang kanyang mga mata sa nakikita niya ngayon. Kenji? Mahina nitong sambit sa kanyang pangalan na nagpabilis na sa mabagal niyang paglapit. Lumakas ang hagulhol ni Kenji, lalo na nang magawa na niyang mayakap ang payat at mabutong katawan ng asawa na sa wakas ay nagising na at nagawa na nitong muling makabalik kung saan sila naghihintay na mag-aama sa kanya. Hindi alintana ni Kenji ang mga batang nakatingin sa kanya, lalo pa siyang umiyak dahil pakiramdam niya ay nabunutan na siya ng malaking tinik na isang buwang nakabaon sa dibdib. Tahan na, para ka namang bata. Alon ng mahinang boses ni Britney pero malinaw na narinig ni Kenji. Pakiramdam ni Kenji ay bumagal at halos tumigil ang mga oras na yon. Napalis nito ang lahat ng trauma ng muling panganganak ni Britney. Ipinangako niya na hindi na niya ito bubuntisin. Tama na iyon. Sapat na ang bilang ng kanilang mga anak dahil kung ganito ang magiging kapalit, hindi bali na lang. Hindi na rin napigilan pa ni Britney na manginig ang kanyang labi. Ang akala niya doon na siya matatapos. Ang huling kita niya sa asawa ay ang pagpapaalam niya dito. Nagising siya na walang kasama sa silid. Kung kaya naman inakala niyang nasa kabilang buhay na siya. Kung hindi pa pumasok ang kapatid, ay hindi niya malalamang nasa ospital siya. Ilang minuto rin na parang wala siyang maalala, lalo na noong dinaluhan na siya ng doktor
at tinatanong kung natatandaan niya ba kung ano ang pangalan niya. Ligaw na ligaw siya noon. "Tawagan mo ang kanyang asawa. Tawagan niyo si Kenji Barruel. Kailangan siya dito." Kenji Barruel? Nakailang ulit si Britney noon sa kanyang isipan at maya-maya pa, bumaha na pabalik sa kanya ang mga alaalang panandalian niyang nakalimutan. Mga alaala ng buhay niya. Doon na siya nagsimulang maiyak sa sobrang saya. Ang buong akala niya ay maiiwan na niya ang kanyang mag-ama na may wasak na puso. "Akala ko talaga iiwan mo na kami ng mga bata. Akala ko talaga susuko ka na, Britney." Humagod ang payat at maputlang kamay ni Britney na may nakatusok na karayom sa likod ni Kenji. "Hindi yun mangyayari. Masyado pang maaga. Makakapag-asawa ka pa ng iba. Baka mamaya niyan hindi maganda ang maging trato nila sa mga anak natin. Kailangan pa nila ako. Hindi pa tapos ang purpose ko." Napuno ng tawanan ang loob ng silid ni Britney na kanina lang ay puno ng pagtagas ng luha nang dahil sa biro nito. Sa kabila ng mga napagdaanan nila, nagawa pa nitong patawanin ang mga taong nagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw ay pinayagan na rin si Britney na makalabas. Kailangan niya lang mag-undergo ng ilang linggo na therapy dahil 1 buwan din siyang nakaratay sa higaan. Bagay na pinayagan na rin naman na doktor na sa villa nilang gawin at si Kenji na ang bahalang mag-arrange. Sa araw na yon, sa unang pagkakataon din ay nakita ni Britney ang twins na patuloy na lumalaban at mas nagiging malusog din. Premature sila pero walang kahit anumang seryosong naging side effect ang pagiging kulang nila sa buwan. Kailangan lang nilang manatili pa ng 1 buwan sa loob ng incubator upang mabuo nila ang 9 months na kailangan ng katawan. Muling bumuhos doon ang mga luha ng mag-asawa. "Ikaw ang kamukha nilang dalawa, Britney." Sambit ni Kenji habang dinudungaw nila ang kambal na anak. Bumalik ang sigla ng villa ni na Britney nang makalabas siya kahit pa naiwan ang twins sa ospital. Ganun na lang ang iyak ni Noah at Andrea nang salubungin nila ang ina sa araw ng pag-uwi nito. Inalalayan siya ni naman ng Elsa at Tina hanggang makarating sa kanilang silid. Gumagamit pa siya ng wheelchair dahil nahihirapan pang makatayo ng maayos kaya naman nakadagdag iyon ng gulat sa kanyang 2 anak na kanina pa siya tinitingnan. "Mami, anong nangyari sa'yo?" Usisa agad ni Noah na nakasampa na sa kama. Binigyan na ng yakap ang ina. Sabik na sabik siya dito. Ginantihan naman ni Britney iyon na hindi na napigilan ang sariling mas bumaha pa ang iyak. Maya-maya pa ay lumapit na rin si Andrea at nakigaya na sa kanyang kapatid. Nahihikbing pinagmasdan sila ni Kenji na nasa may pintuan ng silid. Hindi magawang makapasok dahil ayaw silang maistorbo sa yakapan. "Walang masamang nangyari sa mami. Inilabas ko lang mula sa akin siya ng kapatid yung kambal." Paliwanag ni Britney na pinalis na ang luha ng 2 batang nakayakap pa rin. Hindi mailarawan ng salita ang sayang kanyang nararamdaman. "Kaya wag na kayong mag-alala. Ngayong nakauwi na ang mami, unti-unting babalik lahat na gaya ng dati." Naging totoo yon. Mahirap nung una na hindi gaanong makakilos si Britney. Ngunit hindi siya sumuko dahil hindi siya sinukuan ng kanyang pamilya. Nung panahon na pwede nang lumabas ng kambal, nakabalik na ang lakas ng mga binti ni Britney na muli nang nakakalakad. Pinakinggan nila ang bawat bili ng doktor na kailangang gawin sa kambal bago discharge ng mga ito. Kung kaya lang ni Britney na siya ang magkarga sa 2, ginawa niya. "Britney, sure ka bang kaya mong buhatin si Mariah? Kung nahihirapan ka, ako na." Si Kenji, habang buhat ang isang sanggol sa kanyang mga bisig. Silang mag-anak ang nagsundo sa kambal. Ayaw pumayag ni Andrea at Noah na hindi sila kasama. "Kaya ko naman, ako na, kaya ko na." Sagot ni Britney na nagiging emosyonal na naman ang mga mata niya. Sa gilid ni Britney ay kasabay niyang naglalakad si Noah. Sa gilid naman ni Kenji si Andrea. Parehong sabik ang 2 bata na tingnan ang kambal na bagong member ng pamilya. Hindi na sumama ang mga magulang ni Kenji dahil doon din sa mansyon ng kanilang diretsyo. Naroon na ang pamilya ni na Althea. Iyon ang unang family dinner nila, pagkaraan ng unos na pinagdaanan ni na Britney. Laking pasalamat din niya na kahit may sariling problema ang nag-iisang kapatid ng kanyang asawa, palagi silang nariyan upang damayan pa rin sila. "Sure ka ha? Sabihan mo ko kung hindi mo na kaya." Lumula na sila ng sasakyan. Suminghot si Britney. Hindi pa rin makayanan ang ragasan ng emosyon. Inibitahan niya ang kanyang kapatid, ngunit ang sabi nito ay hindi makakapunta dahil naghahanda naman ito sa nalalapit itong kasal sa kanyang nobya na hindi pa ipinapakilala sa kanya. Ilang buwan pa ang kasal kung kaya sigurado si Britney na makakapunta sila. Nangako rin ng asawa niyang si Kenji na pupunta sila doong pamilya. "Welcome baby Mariah at baby Kayron!"
Salubong ng mga anak ni Althea na naguunahan na upang makita ang kambal ng mga Barruel. Tita Britney, can I touch her? I like baby Mariah more. Si Talia na kulang na lang ay itulak ang ibang mga kapatid para solohin ang bata. Talia! Saway ni Althea na parang sasakit na agad ang ulo sa mga anak. Bakit hindi pa kasi kayo mag-baby ulit? Kaya niyo pang humabol, Odessa. Tukso ni Kenji na nilingon na ang kapatid na sinamangutan lang naman siya. Bayaw, ang hihina mo naman. Tigilan mo ko, Kenji. Muntik nang mamatay ang asawa mo sa panganganak. Paano kung mangyari yun sa akin? Tingin mo, saan pupulutin tong si Renz at ang mga anak namin, ha? Sa mental. Sagot ni Britney na nakisali na rin sa biruan nila. Nako, baka hindi lang mental, Britney. Kung nakita mo lang yung asawa mo nung tulog ka, munti ka na yung bumigay. At ayokong mangyari yon. Tama ng 5. But mommy, gusto ko ng baby sister. Giit ni Talia na hindi na maipinta ang muka. Tita Britney, pwede bang amin na lang tong si baby Mariah? No, Talia. Sa amin lang si baby Mariah. Mataray na sigaw ni Andrea, nakapamewang pa. Naku mga apo, wag na kayong mag-away. Atin ang mga baby. Lahat tayo may-ari. Singit ni Mrs. Barruel na hindi na mapawi ang mga ngiti habang pinagmamasdan ang mga apo. Talaga, Lola? Di pwede hiramin? Si Talia pa rin iyon. Nag-alisa na ang mga lalaking apo na pumasok na sa loob ng mansyon ng mga Barruel. Sa likod gaganapin ang piging na pinaghandaan pang mabuting ipagayak iyon ng mag-asawa. Wala naman silang ibang bisita, kundi sila lang at ang mga maid na kanilang dinala doon. Hindi nga pwede! Bakod pa rin ni Andrea na napipiko na sa pinsang si Talia. Ikaw, ang taray mo na ngayon. Dati ang bait mong bata. Ngayon tinatarayan mo na ako. Hindi na kita favorite na pinsan. Si Mariah ang favorite ko. Ano naman, wala ka namang baby sister. Ako meron, si Mariah. Nako, tama na yan mga apo. Kapag lumalakad na yun si Mariah at nakakaintindi, baka mas mataray pa yan sa inyo. Kaya wag nyo ng pag-awayan. Muling sita ni Mrs. Barruel na siya na ang may karga kay Mariah. Pumasok na rin ang mga anak niya kasama ang asawa sa loob. Tara na sa loob at mag-celebrate na lang tayo ng pag-uwi ng ating baby Mariah at Karen. Mabilis na lumipas ang tila ba nagmamadaling panahon. Unti-unting bumalik sa dati ang lahat, kagaya ng pagbalik sa malusog na katawan ni Britney. At ganon din ang bunsong mga anak. Nang umedad ng 2 taon ng kambal, ay nangyari ang out of the country nilang travel. Walang pagsidla na saya ang mag-asawa. Pakiramdam nila ay wala nang mahihiling pa. May mga panaka-naka pa rin na pagsubok. Ngunit palagi naman nilang nalalampasan iyon. Hindi na bumalik sa pagpipinta sa kanyang studio si Britney. Ngunit nag-set up naman sa kanilang villa ng studio room si Kenji para kapag tulog ang mga anak ay nakakagawa siya. Tumatanggap pa rin naman siya ng customized na mga painting, ngunit sa mga malalapit na lang. Naging full-time mother at housewife si Britney sa kanyang pamilya na labis na pinaghusay niya. Pinantayan naman iyon ni Kenji na hindi na nawalan ng panahon sa kanila. Family first na ang palaging motto nito. Isang magandang panibagong umaga na naman. Nakangiting dilat ng mga mata ni Britney na nag-iinat pa. Kinapaka pa niya ang tabi at napag-alaman niyang wala rin naman doon si Kenji. Ilang araw na siya nitong iniiwang tulog. Sana naman kaya nagpunta ang isang yun, hindi man lang ako hinintay gumising. Tagilid niya sa kabilang direksyon habang hindi na mapalis ang ngiti sa kanyang labi. Iinot-inot na siyang bumangon pagkaraan ng ilang minutong pagtitig sa kisame ng kanilang silid. Naninibago sa araw na iyon. Hindi na sa silid nila natutulog ang kambal. May sariling silid na rin sila kagaya ng kanilang mga kapatid na sina Andre at Noah na pinili na ang magsulo para daw may privacy. Hindi na nila mapigilang mag-asawa ang paglaki ng mga bata. Minsan napapaisip na lang si Britney na realidad ba talaga nila iyon? Hindi bahagi ng panaginip? Baka mamaya bigla na lang silang magising na mag-asawa sa gitna ng pagtulog. Parang gusto kong pigil ng mga batang lumaki. Hindi pa ako handa. Tinawanan lang ni Kenji si Britney na mahigpit na niyakap. Bakit naman? Natatakot ka bang mag-isa? Narito naman ako Palagi mo makakasama. Hindi yun ang punto ko. Alam ko namang nariyan ka palagi. Ano pala? Hindi sumagot si Britney. Napagkasunduan nila mag-asawa na sa ibang bansa mag-aaral si Noah ng kolehiyo, sa France. Kagaya ng mga pinsan nitong anak ni Althea at Renz. Baby, ganun talaga. Tayo lang sa simulang magkasama. Malamang sa pagtanda natin ay tayo lang din ulit. Hindi natin pwedeng ikulong ang mga bata. Gusto rin nilang lumipad.
5 taon na ang kambal kung kaya 5 taon na ang matuling lumipas nang subukin sila ng malala ng tadhana. Nagpa-vasectomy si Kenji upang siguraduhin na hindi na niya mabubuntis ang asawa. Noong una ayaw siyang payagan ni Britney, ngunit iyon ang naging desisyon niya. Kung mabubuntis niya ulit ang asawa at mauulit ang pinagdaanan nila, hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang gagawin. Hindi siya naniniwala sa paggamit ng ibang contraceptive dahil minsan ay nagiging palpak yun. Yun lang talaga ang tanging paraan niya. Ganon niya kamahal ang kanyang asawa, kaya siya na mismo nagsakripisyo. Sigurado ka ba? Pwede namang ako ang… Oo naman Britney, napakarami na ng sakripisyo mo at sapat na sa akin ang 4 na supling. Hindi man galing sa atin si Andrea, tinuturing naman natin siyang kabilang sa anak natin. Kasalukuyang nasa kinder na ang bunso nila noon ng mga panahong iyon. Nasa high school naman ang panganay na si Noah at patapos na ng elementaryo si Andrea. May mga struggles sila pero hindi naman malala. Pwedeng masolusyonan ito agad at pinagdadaanan ng lahat. Daddy, wag mo kaming basain! Narinig ni Britney na irit ni Andrea na nanggagaling sa garden nila. Napahakbang na siya patungo ng bintana upang dungawin na rin sila doon. Anong hindi? Kayo ang unang nabasa sa akin, kaya kailangan ko makaganti. Narinig niya rin ang sigaw ni Noah at ng kambal na tila ba nakikipaglaro sila doon kay Kenji. Bisperas iyon ng Pasko, kung kaya naman kumpleto sila. Araw din iyon ng reunion ng pamilya Barrowell at sila ang host ng taong iyon. Kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa naghahanda ang mag-aama niya. Sa bagay, ang mga maid ang punong abala. No, Daddy! No! It's cold! Irit ni Mariah na nakapigibak sa likod ni Noah. Samantalang si Kayron ay nagtatago sa halaman upang wag mapasali sa binabasa. Parang batang hawak ni Kenji ang hose ng tubig na ginagamit niyang pangbasa sa kanila. Nakapantulog pa ang mga yon na halatang kakatapos lang magsipaghilamos ng muka. Si Kenji talaga, parang batang lumaki. Mahinang usal ni Britney na humahalong baba pa. Ang ganong tanawin ang madalas niyang ma-imagine noon na gagawin ng kanilang pamilya kada may pagkakataon sila. Noong kasintahan pa lang niya si Kenji, na masasabi niyang ibinigay naman talaga ng kanyang asawa kahit na ang dami nilang pinagdaanan nito. Daddy, look si Mami gising na oh! Sabay-sabay na napatingala ang kanyang mag-aama sa kanya. Ini-aim ni Kenji sa kanya na nakalimutan niyang salamin iyon at hindi naman siya mababasa. Natawa na siya nang biglang mapaigtad nang kumalat na ang tubig at salamin na naghihiwalay sa kanila doon. Dinungaw niya ang mag-aama at malakas na silang nagtawanan nang ituro-turo niya na sila. Lagot ka Daddy, galit na siyo si Mami oh. Si Noah iyon na tinawanan lang ni Andrea. Oo nga Daddy, suyuin mo siya. Hindi yan, mahal ako ng Mami niyo. Kumpiyansang turan pa ni Kenji na totoo naman. Kung hindi siya mahal ni Britney, hindi sana sila buo ng kanilang pamilya ngayon. Wala ang kambal at paniguradong magkahiwalay na rin sila. Bagay na hindi pinagsisisihan ni Britney doon. Isinara na ni Britney ang kurtina upang maghanda na sa kanyang pagbaba. Naghilamos muna siya. Nasa sala na ang mag-aama na makababa siya ng hagdan. Sinalubong siya ng yakap ni Kenji habang nakangisi na animoy may malaking nagawang kasalanan sa kanya. Napatingin si Britney sa buhok ng kanyang asawa. Marami na ang puti doon na noon lang niya napansin. Galit ka sa akin, Britney? Kumunot ang noo ni Britney at umiling. Bakit naman ako magagalit? Wala, tinatanong ko lang. Lumakad na sila patungo ng kusina upang kumain ng almusal. Tama nga si Britney, wala pang kain ng mag-aama niya. Kung magkaharutan ay nag-uumapaw ang mga energy sa katawan. Mami, hindi na ba magbabago ang isip niyo ni Daddy? Pupunta kayo ng rest house sa Sariaya tapos hindi niyo kami isasama? Si Noah ang nagbukas ng usapang iyon ng hapag. Nagpaalam si Kenji na after ng Pasko ay sa mansyon muna sila magkakapatid at magliliwaliw silang dalawa ni Britney. Sinabi nila kung saan sila pupunta para hindi mag-alala ang mga anak. Hinihiram din kasi ito ng mga magulang ni Kenji kaya sinasamantala na nila. Yes, babalik naman kami bago ang New Year. Sama na kami Daddy, promise, hindi kami magpapasaway. Namiss na namin ni Kuya Noah mamulot ng seashells. Kumibot na ang bibig ni Andrea na parang may naalalang bigla. Kuya Noah, natatandaan mo pa ba? Doon yung encounter natin kay Mr. Mustache? Sinundan niya pa iyon ng mahinang hagikik sabay takip ng bibig na nakatitig pa rin kay Noah. Napakagat na ng labi si Noah na tumingin kay Britney na napabuga na ng iniinom na tubig. Mabilis na lumapit ang maid upang abutan ito ng tissue. Pang-asar kasi nila iyon sa ama ng kanilang tahanan na sa mga sandaling iyon ay madilim na ang tingin sa kanila ng mga mata.
Andrea, nakalimutan ko na yun. Huwag mo nang ipaalala. Namumula ang mukha ni Noah na nagpipigil na lang ng tawa dahil panigurado siyang magagalit ang ama. Last time na pinag-usapan nila iyon ay nag-walkout si Kenji at ilang meals silang hindi kinakausap nito. Sorry na po, Daddy. Si Andrea na hindi na magawang tingnan ng ama. Okay lang, kahit asarin niyo pa ako ng kung ano-ano, hindi pa rin namin kayo isasama. Ganti ni Kenji na malakas pang humalakhak. Bigong nagkatinginan si Noah at Andrea ng dahil dito. Daddy, sino si Mr. Mustache? Tanong ni Kayron na nilalantakan na ang hotdog sa tinidor. Si Daddy yun. Singit ni Mariah na inirapan pa ang kakambal niya. Ang hina talaga ng memory mo, Kayron. Ilang beses na ba yung nakwento ni Ate Andrea sa atin? Hindi mo pa rin matandaan? Makahulugan na nagkatinginan sina Kenji at Britney habang nagpipigil na ng tawa. Nako, tama na yung usap niyo tungkol kay Mr. Mustache na yan at marami pa tayong gagawin. Magsikain na kayo. Magbabalot pa tayo ng ibang mga gift na pangbigay natin. Singit na ni Britney na gusto nang matapos iyon dahil paniguradong magbabangayan na rito sila. Kung gaano magkasundo ang kambal ni na Althea at Renz na sina 5th at 4th, kabaliktaran iyon ang kambal nila na maya't maya ay nag-aaway lang ng away. Tama si Mami, tumigil na tayo kung ayaw niyo makatikim ng kurot sa kilikili. Si Andrea bilang pananakot iyon sa kambal na nagsusukatan na ng masamang titigan noon. Matiwasay silang natapos na kumain ng agahan. Pagkatapos noon ay naligo na upang ihanda ang kanilang sarili sa napipintong pagkabisi sa darating na Noche Buena sa gabi. Merry Christmas! Batian ng bawat isa ng bandang hapon ng araw na yon dahil nagsidatingan na ang kanilang mga kapamilya na tanging bisita. Sunod-sunod na pumasok ang mga anak ni Althea at Renz sa pintuan. Bitbit ang kanilang mga regalo. Nakangiti naman silang sinalubong ng pamilya Barruel. Dumating na din ang kanilang mga magulang na hindi na magkandaugaga sa kanilang mga bitbit na regalo. Lola, Lolo, tulungan ko na po kayo. Nako, maraming salamat Uno. Nasaan si Dos? Nasa loob na po kasama si Noah. Yan talagang pinsan mo at kapatid. Inuna pang magpayabangan. Siguro mga crush na naman ang pinag-uusapan. Saad naman ng matandang Barruel na dinakasan para marinig ng lahat. Lolo, hindi po ah. Labas na ni Dos kasunod ang natatawang si Noah. Ipinakita lang sa akin ni Noah yung lechon nila na sa halip daw na apple ang kagat ay pinya kasi daw dinosaur. Nagtawanan ang lahat sa kalokohang iyon na halatang kwentong barbero. At naniwala ka naman kay Kuya Noah. Si Andrea na mauutas nakakatawa. Uto-uto kasi yan si Kuya Dos. Sabat ni Carson na lumakas pa ang tawa. Anong uto-uto? Seryoso kasi ang pagsasabi niya. Akala ko naman totoo talaga. Ano bang tawag mo doon, Kuya Dos? Inosente? Si Austin na binatukan ni Talia. Wala kang galang kay Dos? Kapag yan umiyak, lagot kayo kay Mami. Hagalpak pa ni Talia na isa rin sa binubuli ang kapatid. Hindi sila pinansin pa ni Dos at nag-walkout. Sino ang umaway kay Dos? Si Althea na akbay na ang anak niya. Nagsumbong pala ito. Ayan na, lagot kayo sa mami niyo. Pananakot ni Kenji na tawang-tawa lang sa gilid kasama si Renz na napapakamot na lang sa kanyang ulo. Bayaw ano, sa garden na tayo? Tara na nga, napakagulo nila. Hep, saan ang lakad niyong dalawa? Puna ni Britney na masama na ang tingin. Iinom na kayo agad? Hindi yan pwede. Tara na muna sa hapag. Mag-picture bago pa man ang lahat. Masaya ang buong angkan nila sa dumaang Pasko. Nalasing ang mga padre de pamilya. Samantalang napagod ang mga ilaw ng tahanan sa magugulong magpipinsan na napagkasunduan na manood ng horror movie. Tapos ang ending ay sa iisang silid nagsiksikan. Hindi na yun bago sa kanila na hinayaan nilang ng kanilang pamilya dahil banding na nila iyon. Isa pa, kapag nagsilakihan na sila, hindi na gaano ganito ka-close. Mami, wala ba kayong ganap ni Daddy kagaya ni na Tita Britney at Tito Kenji? Bakit mo naman tinatanong, Talia? Gusto rin namin na magbakasyon sa mansyon ni na Lolo at Lola, gaya ni na Noah. Actually, meron. As usual, maglalayag kami sa dagat. Si Renz nang sumagot sa anak. For real, Daddy? Si Uno iyon na halatang excited ang boses. Yes, pero kasama namin kayo. Butas ni Althea sa pangarap ng mga anak na bakasyon. Ma'am, huwag niyo na kaming isama. Iwan niyo na lang kami kina Lolo at Lola. Kung sina Kenji at Britney gustong makapagsolo, sina Althea at Renz naman gusto ay kabuntot ang mga anak. Ayaw ni Renz, pero katwiran ni Althea, lumalaki na ang mga bata.
at gusto niyang gumawa pa ng maraming alaala doon habang mga bata sila at ganun pa lang. Hindi pwede, Dos. Sa pamilya Salmeda, walang maiiwan sa inyo. Bakit sina Noah? Hep, don't compare. Remember, iba ang parents nila. Natameme na doon ang mga anak ni Althea na wala namang magagawa sa gusto niya. Gusto niyo magpaampon sa amin? Si Kenji na agad nakaani ng bato kay Althea. Talagang gusto mo maging suwail ang mga anak namin, ha? Ang sakit naman nun, Odessa. Mga anak mo ang isama ko sa akin eh. Tapos after New Year na kami babalik. Ewan ko na lang kung hindi kayong maiyak ni Britney dahil kayong dalawa lang magsa-celebrate dito. Nako, wag na wag mong susubukan yan, Althea. Kampi na ni Britney sa asawa niya. Nako, ayan na naman kayong magkapatid. Dalawa na nga lang kayo, panay-away pa. Si Mr. Barwell na naiiling sa kalokohan ng dalawa niyang anak. Sabay nang napalingon ang magkapatid. Daddy, sana kasi dinagdagan niyo pa kami. Kung ginawa namin yon, ay di mas lalo kayong magulo ngayon. Si Mrs. Barwell na iyon, napuno ng tawanan ang sala ng villa ni na Britney kung saan ay nakahanda na silang umalis. Ang pamilya ni na Althea ay pauwi ng tahanan nila. Ang mga magulang ay pabalik ng mansyon kasama ang mga apo kay Kenji. At sina Kenji naman ay patungo na ng rest house. Mga anak, huwag magiging pasaway sa lolo at lola ha. Bilin pa ni Britney sa mga bata matapos na isa-isa silang bigyan ng yakap at halikan ang tuktok ng kanilang ulo. Ingat kayo sa biyahe, Mami, Daddy. Paalam naman isa-isa ng mga bata sa kanila. Hindi nagtagal ay tumulak na sina Kenji at Britney patungo ng south. Ilang araw silang panay ang langoy at babad lang sa dalampasigan. Kahit na para nagiyelo sa lamig ang klima, naging bonding nilang dalawa ang magpinta. Gumawa ng bonfire sa gabi, mahiga ng magkatabi sa duyan, nagaya nilang sobrang tibay na ilang bagyo at ulan na ang nalagpasan. Happy birthday, Britney. Mahinang bulong ni Kenji na nanatiling nakayakap sa asawa. Birthday ko ba? Oo, nakalimutan mo? Hindi nga. Dinampot ni Britney ang cellphone upang tingnan ang memo na nakalagay. Birthday niya nga. Kaya ba dinala mo ko dito? Sana sinama natin ang mga bata. Hindi pwede. Gusto kitang masolo. Palagi ko nalang silang kaagaw sa atensyon mo. Mahinang natawa na doon si Britney na humigpit na ang yakap sa asawa. Hindi tayo magsa-celebrate? Hindi pa ba celebration tong magkasama tayo? Umirap na si Britney. Last year, binigyan kita ng bonggang birthday. Ngayon, tama na yung ganito lang. Nawiwirduhan na si Britney sa asawa, ngunit hinayaan na lang niya. Tama nga naman ito. Ngayon lang nila nagawang makapagsulo dahil palagi nilang isinasama ang mga anak nila. Thank you, Kenji, for loving me unconditionally. You're welcome, baby. Gaya ng pangako ko, mamahalin kita hanggang sa dulo ng higit pa sa buhay ko. Madamdaming tugon ni Kenji na namasa ang mata habang nakatitig sa kanya. Saglit na naghinang ang kanilang mga mata. Maya-maya pa ay banayad na naglapat na ang mga labi nila. Sinong mag-aakala na aabot sila sa puntong iyon ng kanilang buhay? Wala. Masalimuot man ang naging simula ng relasyon nilang mag-asawa, puno ng pisikal na sakitan, delubyo ng mga maling desisyon at hagupit na mga pagsubok na natili silang buo, matatag, palaging magkahawak ng kamay at walang sino man ang nagtangkang bumitaw dahil sa wagas na pagmamahal nila sa isa't isa. Mahal na mahal din kita, Mr. Kenji Barwell. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Kenji at Britney. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.